Okay, update tayo dito ngayon sa bahay nila Tatay Digong, Huwebes Santo, April 17. So sigurado ano to, first time or hindi man first time, no? I mean siguro first time na magsasalubong, no, ng Holy Week itong mag-asawang si Ma'am Hanelet tsaka si Tatay Digong, tsaka syempre yung anak nila na si Kitty Duterte. First time marahil nila na mag pahinga sana Huwebes tsaka Biyernes kasi Holy Week, pero hindi sila makakasamang kakain ng binignit, kasi binignit sa Bisaya, ginataan sa Tagalog. So hindi sila magkakasama, no, itong panahon kasi nga sukdulan at labis yung kalupitan nitong gobyerno natin ngayon laban sa mga Duterte. Talagang pinag-iinitan, pinagdidiskitahan, pinagtitripan, talagang inipit, no, ginigipit itong pamilyang Duterte. Siyempre napakalakas kasi, kita naman natin 64 ang popularity, tsaka yung trust ratings in approval ng natin Vice Presidente. Kasi iba kasi talaga ang branding ng Duterte, no, tunay na malasakit para sa bayan. Walang makapantay sa mga Duterte talaga. Sure na tayo dyan. Sure na tayo dyan, no? Kaya tayo mga humahanga, no, at sumusuporta sa mga Duterte, nasa tamang tayo, nasa tamang laban. Hindi man tayo makapangyarihan kasi nga hindi tayo gumagamit ng dahas, no? Hindi man tayo gumagamit ng govern ng power, ba tawag ito, yung resources, no, ng mga Duterte, kasi wala may pera sila, pero hindi talaga kung ikukumpara mo sa yaman ng mga congressman, ng mga hurakot. May mga fighter jet, nakatira sa Green Meadows, nakatira sa mga high-end na mga subdivision, exclusive subdivision sa Manila. So wala talaga itong mga Duterte pangontra sa kanila. So hindi talaga abusado itong mga Duterte sa pagkakataon, sa kanilang kapangyarihan. Kumbaga wala lang, trabaho lang talaga yung nila, pinaka-interest, pinaka-purpose, pagsiservisyo sa bayan. Yun talaga yung nila, yung parang pinaka-bukasyon, yung kanilang pinaka-role, bukasyon, pinaka-kapalaran, no, dito sa mundong ibabaw. Yun nga lang, hindi sila na-appreciate ng karamihan. Na-appreciate naman ng marami pala. Ibig sabihin marami, millions of millions. Majority talaga ng mga Pilipino is mga Duterte. Pero wala, hindi rin tayo masisisi, no, na hindi tayo basta-basta makakapag-marcha papuntang Malacanang. So hindi tayo makapag-marcha basta-basta kasi nga unang-una mahal yung pamasahe, no? Tapos may business, may trabaho. So hindi lahat makakapunta doon. Kung lang sana, no, walang problema. Kaya nga talaga pabor itong mga abusado sa kapangyarihan, no, yung mga nakaupo sa posisyon. Actually yung mga kurakot, no, itong mga kurakot ng mga politician, gustong-gusto nila yung mga Pilipino wala pinag-aralan, mga mangmang, para mananatiling mahirap, para madaling manipulate, madaling ma-vote buying, mabibili ang boto. Tapos pangalawa, kapag sukdulan yung pangurakot nila at kapalpakan sa kailang pamamahala, hindi na sila hindi sila matatakot na baka patalsikin sila ng mga tao, magwiwilga, magmamarcha sa EDSA papuntang Malacanang, kasi alam nila na walang pamasahe ang mga taga Visayas and taga Mindanao. Sa Visayas okay lang naman kasi mas malapit sila, na pwede silang bumiyahe ng bus like 2 araw na yata, or 1 day and a half. Samantala sa Davao 2 days and 3 nights, diba? So medyo mahabang biyahe yun, tapos mahal, 6,000 yata pamasahe Davao to Manila by land. Pag aeroplano naman lang, mahal yun kasi on the spot yun, hindi naman yun na planned, no, yung mamarcha, pag-rally. So ibig sabihin on the spot yung pabili ng ticket. Pero kung plano lang like 1 month bago lilipad, mura lang yun, 1,815, 900. Anyway, so ito yung update ngayon sa bahay ni Tatay Digong.
Holy Week, Lenten Week. Pero ayan, hindi sila magkasamang pamilya para magninilay-nilay, magpahinga, kakain ng mga ginataan malagkit, ay ginataan na binignit. So ano ngayon ha, oras natin is alas 4 ng umaga, Huwebes no, Huwebes Santo. So ito yung update dito. Mga tao, may mga tao pa rin naman dito sa likod niyan, may mga tao na natutulog lang. Tapos dito naman na area yung ano natin, social media influencer, mga vlogger, media. Tapos ito na area, may mga tao din dyan, pahinga lang, tulog lang sila. So andyan pa rin, may mga tinapay pa rin, biscuits, kape. So at least no, nakatuwa na hindi zero ang lugar. So sa mga nasasabi dyan na wala na, napapagod ng mga Pilipino, mga Davawinyo kakabantay sa bahay ni Tate Digong. So hindi naman na hindi naman napapagod or nananawa, sadyang lang siguro natutulog yan, nasa likuran yan. O ngayon kung makita ito ni General Torre, so iisipin ni Sir ni General Torre na ay pinatali ang lumusob at wala ng tao sa Davao. So nagkakamali ho kayo kasi may mga tao pa rin dito. Yung mga nakita nyo dyan, ilan na yan sa magising, pero iba dito ay tulog. So, isang lang, gigisingin yan, tapos tatawag yan, magla-live sila. Okay, andito na yung tropa ni General Torre, may mga pulis, marami. So siyempre ang mga taga Davao, hindi naman to remote area. Ang magadala sa bahay ni Tate Digong, isa na siya very accessible, hindi siya kagaya ng mga bahay ng mga mayor, kurakot ng mga mayor, kurakot ng mga congressman, kurakot ng mga gobernador, mga senator and presidente na talagang nasa pinaka high-end subdivision, pinaka extravagant subdivision, exclusive talaga siya. So ito siya, accessible siya, pang maasalan talaga. Ito yung talagang representation, pag sinabing role model, ito talaga mga Duterte, kasi may pera, mayaman, pero lang sila, parang middle class lang, middle class earner. Hindi sila belong sa talagang super duper rich or mga elitista, mga above middle class yan ang kaya antas. So sila, representasyon ng simpleng at payak na pamumuhay. Hindi sila lavish ang kaya lifestyle. Diba? Wala kang makikita mga luxury brand, Daig nga ni siguro itong si VP Sara Duterte, ikumpara yung yaman itong si Stella Kimbo ng Marikina. Mas mayaman pa yun, panigurado. Sa mga bag pa lang, relo, millions. Mayroon pang artista ba? Sana all, diba? So ito yung lugar na Tate Digong, very accessible siya, So pag sinabi ng mga taga rito na andito nagbabantay, pag sinabi nilang okay, tawag kayo dito kasi punta kayo dito kasi lumusob na yung tropa ni General Torre. Punta dito para videohan lahat, bantayan sila sa kanang ginagawa. So if you think na sawa na mga taga Davao magbantay, mag-vigil dito sa bahay ni Tate Digong, binabantayan na. Babantayan ng pagsalakay ng mga tropa ni General Torre. So if you think na okay na, pwede na pumunta dito, well, nagkakamali kayo. Kasi mga tao dito alert, Hindi kaya natutulog ang mga taga Davao. Oo. Natutulog pero mas mas awake or mas kami, mas active pag gabi, nocturnal. Mana kami kay Tatay Digong. Yan, nocturnal kasi yan umaga na natutulog. So yun dito sa Davao City. So yun lang ang update sa mga nagmamahal sa mga Duterte. So the answer is yes, andito pa rin naman ang mga tao, vigil pa rin naman. So present pa rin dito. May mga nakabantay pa din, nag-aabang sa pagdating ni General Torre. So just in case man na lulusob sila, at least may makapagala sa atin, notify. So may makapagana sa atin, pindot ba, notify na yan nga, may dito, may mga kapulisan, may drone na lumilipad, parang gano'n kung meron na makita ang drone, yun na yun next niyan paglusob. Yan kasi yung nakita natin sa dati, POJC, yung pattern, parang uulitin lang nila.
papalipad muna na ng drone, tapos yun, so lusog na. Pero syempre hindi tayo titigil dito sa pagbabantay ng bahay ni Tatay Digong hanggang sa siya ay manalo na as mayor dito sa Davao City. At syempre makakauwi na rin siya para tayo ay servisyohan ulit, no? Ayan. So that would be all. Thank you for watching.